So not working here. Should I check the plug here? Yeah, I think I will take the plug out for 24 hours, see if it helps. Okay. Good morning, everybody! Nag-uusap po kami ngayon dito ni Marcel. Kaya itong ilaw naman po dito, hindi na mag-on. Hindi pa naman to mag-changes ng battery. Connected to siya sa electricity po sa buong bahay. So, kailangan i-ano ni Marcel parang i-reset para maging okay po siya. 21 years old, so... 21 years old, guys. Kasi 21 years na din po dito si Marcel sa bahay na to. Nakatira ako naman, mga 80 years. Tapos yung pagbabayad po ng bahay, 30 years yan, guys. Pero, hindi po yun agad-agad din matatapos in 10 years na remaining niya. Baga, grabe pa intro natin, Very talaga na information, very personal. Pero kayo, na-mention mo natin, si Marcel nga po, 21 years na dito. So, may mga 9 years pa siyang kailangang bayaran dito sa bahay. Pero hindi din po yun ibig sabihin na pag natapos yung 9 years, is tapos na siyang magbayad dito sa bahay. Hindi pa po ganun yun. Kaya marami pong yan dito, guys. Mga anik-anik sa Netherlands. Pero kayo, ang kagandahan lang is sariling bahay po namin to. Hindi kami nagre-renta. Kasi si Marcel din mismo ayaw niya yung ganyan. Yung parang mag-rent-rent lang. Kasi sayang daw yung pera. Totoo din naman, di ba? Kung mag-rent ka, monthly, nawawala po yung binabayad mo. Hindi katulad kapag magbili ka ng bahay na magbayad ka man monthly, at least monthly din, nakaka-save ka. Kasi, nagiging sa'yo din yung bahay na binabayaran mo nga. Buti na nga lang si Marcel, ganyan din po yung mindset eh. Oh, you want paracetamol? No, but no. Okay. So, masakit kasi nga yung leg ni Marcel, guys. Siguro sa kakadrive na din po. Baka kagabi, hindi na naman maganda yung niya, position. Para na, magkaroon siguro din stiff neck. Maglinis pala ako ngayon dito ng konti sa kusina. Kay maya-maya din po. Maglinis na ako sa garden. Kahapon, hindi ako nag-start doon or mag-mow sa grass. Kasi Sunday, iniisip po baka mamaya napapahinga yung mga kapitbahay namin. So, para wala tayong mabulabog. Ngayong na lang, Monday. Mas maganda kasi yung iba nasa trabaho, bakasyon. May mga fruits na naman po tayo. Kaya gahapon, nung nagpunta kami sa birthday, si Marcel nag-grocery din. So, may stock na naman po na konti dito sa bahay. What is that? Okay. If Matthew is clear, then he can be here downstairs, okay? Mag-work na yan siya sa taas, guys. Mag-defrost pala ako ngayon dito ng ko sisig. Parang nagugutom na ako ngayon, kaaga-aga pa. Pero mamaya ko kainin sa lunch. Si Mila, hindi ko na pakainin neto. Kaya na to eh, mga ilang linggo na rin. Nagawa kasi ako ng sisig nung before kami umalis dito sa Netherlands. Siguro mga 3 weeks ago. Tapos freeze ko lang. Ako na lang magkain kaya baka mamaya magsakitin yung tiyan ng ating dalaga, no? Hi! Lagay-lagay na naman ang hugasin dito sa Netherlands, guys. Kasarap sa pakiramdam mo, hindi ko pa kailangan bumalik sa trabaho. 1 linggo pa to, guys. Kaya i-enjoy po natin, makapag-vlog-vlog tayo. Ang iniisip ko nga din, kung hindi kayo maglabas mamaya nila Marcel, magpunta ako sa sa Cronister para paliparin si Droney. Pero maganda din doon pag talaga, yung ahon pa lang yung sunrise. Ngayon medyo maaraw na din, baka mag-against the line. Next time na lang Kaya mag-alala kayo, papaliparin po natin si Droney kahit nandito po na tayo sa Netherlands. Mas hindi na din ako matakot, guys, na paliparin siya. Kasi napalipad ko na sa Norway. Yun po talaga din yung gustong-gusto ko munang gawin before man may mangyari sa drone natin. Kung halimbawa lang ba masira or mawala sa alapaap, hindi na ako masyadong matakot kasi napalipad ko na sa Norway. Kaya yun din po talaga yung inaantay ko na maliparan niya. Pero kasi syempre, kung maaari, hindi din sana masira o mawala, di ba? Sugas, lagay-lagay ng itlog. Gising na si Mila, guys. Hi! Good morning! May mga stuffed toys na naman ang ating dalaga. Itsura na ito pag umaga, Wala pang tali ang buhok. Kadami mo na namang stuffed toys na. Mag-almusal na po?
Ay, ibalik mo yun sa taas. Sa pagtulog mo lang yan, di ba? Dito sa baba? Ah, sige, mag-almusal na po. Gawa na si mama ng milk? Okay. Si kuya, doon pa sa taas. Siya po yung lagi naman late bumaba. Pero siya yung unang nagigising kaysa kay Mila. Tambay-tambay lang siya doon sa taas. Kasi andun din po si Marcel. Si Mila kay sa akin lagi sama-sama. Gandang tulog na? Siya. Nag-enjoy din to siya sa Norway, guys. Diba? Gawan natin ng milk para mag-almusal na po ang ating dalaga. Hindi ka na naginip? Uy, nagkamot-kamot ka na naman. Huwag magkamot. Okay? Okay? Huwag magkamot, ha? Okay po? Mila? Siya. Alam niyo itong mga anak ko, guys, makabilib din talaga pagdating sa bakasyon. Kaya hindi din normal mga nilakad nila. Lalong-lalo si Mila, hindi na yan siya nagsasasakyan. Pero nandito pa po sa taas or sa bahay, yung niya, yung stroller. Pero hindi na po to siya namin pinapagamit ng ganun kaya para masanay nga sa lakaran. Mag-5 na din kasi to eh. Kaya nung nasa Norway kami, ako na lang po yung nag-alala sa kanilang dala ni Matthew kay lakad ng lakad. Pero kay nagsasabi po din yan sila kapag pagod na. Sabihan, mama, pagod na ako. Maghinto kami niyan. Upo-upo. Kay si Binan din po, ganyan. Hindi din yan siya sa matagalang lakaran. Yung tempo ni Binan, tempo din po ng mga bata. So, nagtugma yung namin. Opo, si Oma mabilis mapagod. Pero kay sulit na sulit talaga ang Norway natin. Hindi pa rin ako makagit over, guys. Sa ganda po ng Norway. Makamiss lang. Kahit si Marcel nga, miss na ulit doon. Tinanong ko siya kagahapon. Sabi ko sa kanya, gusto mo ulit magpunta tayo sa sa Norway next year, sa bakasyon? Sabi niya, gusto ko ulit bumalik doon. Pero, hindi agad next year. Kasi nga si Marcel, guys, alam nyo, yan siya, yung mindset niya, once na napuntahan ko na yung location na yan, hindi din kami agad-agad magbalik doon. Siguro magbalik, pero hindi yung every year. Kung ako nga lang, gusto ko magbalik ulit next year doon. Kung may budget lang, guys, ha. Pero baka mahirap yun kay mag-uwi nga ako siguro sa Pilipinas next year. Hindi lang din naman yan sure, plano-plano lang. Depende pa yan sa sa budget, kung may pamasahe pa ako sa Pinas. Tapos, depende din po yan sa trabaho ko. Kaya ang iniisip ko din po, halimbawa, bakasyon ako sa Pilipinas next year. So, 3 weeks yung hihingin kong vacation sa trabaho ko. Tapos, halimbawa, summer vacation dito. 2 weeks yung hihingin kong vacation naman po dito sa Netherlands para makabiyahe-biyahe na naman kami o makapagbakasyon din po kaming pamilya dito. Kaso, ang iniisip ko lang kung papayag ngayon sa work ko. Kaya parang nagdalawang isip din ako na uuwi sa Pinas, o hindi. Or, dito lang sa, sa Netherlands next year buong taon para makapagbakasyon na naman kami somewhere. Kaya, tingnan na lang natin. Depende na lang din yan. Kasi sa trabaho ko din naman, actually, may ako dyan eh. Kumbaga may rights ako na 5 weeks vacation. Speaking of vacation pala, guys, alam nyo, di ba, nagbakasyon ako ng 3 weeks. Bayad po yan sa work ko. Yan din po kagandahan kapag meron kang dito, fast contract yung tawag nila. Kung sa atin pa, parang permanent ka na. Para sa Pinas, ganyan din naman eh. Pero hindi po lahat, no? Kasi yung ate ko din, permanent na yan siya sa work. Pero once na nakabakasyon siya, walang bayad. Dito may bayad, good. So 3 weeks na nga nag-enjoy sa Norway, bayad pa yun sa trabaho ko, guys. Nakapag-vlog pa, 'di ba? Yan ang kagandahan din kapag may extra trabaho. Linis time. Dito po yung unahin ko muna before magmo sa grass kasi tingnan nyo naman medyo basa-basa pa. Tsaka alas 9 pa lang po ng umaga. Mga tao dito siguro tulog pa. Para hindi masyadong maingayan. Kaya medyo maingay kasi yung panggupit dito sa grass natin sa likod. Nilabas ko na din po yung mga pinaglabhan ko kahapon. Tapos nagsalang din ako ng labahan. Tingnan nyo guys dito Kadami na naman pong mga damo-damo din. Lilinisin ko din yan today.
Buong araw ako ngayon dito sa garden para malinis po. Tapos sa front din namin, kailangan din linisin. Si Matthew ngayon dito guys, nagwalis po. Gusto niya kasing tumulong. Sabi ko, sige, kung gusto mo magtulong, magwalis kayong mga nalaglag na bulaklak. Ipunin mo. Ay. Kuya, good job. Thank you. Linisin ko rin kasi yan mamaya dyan. Pero para maipon din yung mga nalaglag na bulaklak. Ayan. Si Kuyang trabaho. Si Mila naman dito. Pinupunasan po yung slide kay medyo basa. Basa pa ora? Nak? Basa pa? Oh, may kanya-kanya po kaming ngayon dito, ganap. Kaya nag-aaway sila kanina. Sabi ko, hindi muna maglarong tubig. Maghiwalay muna kayong dalawa. Ayan, may kanya-kanya silang dito. Gawain. Kaya dito man tayo na busy, oh. No! Ginawa mong upa ni mama. Natanggal. Oh, matat now. Ayan, nagmukhang garden na naman po. Yung natapos ko lang is dito muna. Kaya dyan kasi medyo hindi pa masyadong mainit. Dito sa kabila siguro bukas na lang. Kaya mamayang hapon may ganap po ako. So bukas ko yung continue dito. Yung mga halaman dito guys, nilagyan ko din po or diniligan ko din yung ni Mila. Maliit na sunflower kaya parang mamamatay na. Tinanggalan niya kasi kanina dyan ng buhangin. Kaya yun naging itsura. Dito din, nalinis na din po. Oh. Iba na po talaga ngayon yung wala na kaming, tambong ba? Kaya tinanggal na po dyan yung puno, sayang. Medyo mainit ako dito sa garden. Pero kaya nalinis na po dito. Yung halaman kong rose dito guys, wala na din. Kaya si Mila po napakan nung mga nakaraang linggo. Ayan, oh. Pero sana buhay pa to, magtubo pa sana dyan. Kaya nilagyan ko din po ng palatandaan na may halaman. Ayan. Nakapagmuna din tayo. Doon pa yung kailangan kong linisin. Pero kay mabilis lang good yan dyan. Sa gilid tapos na. Oh. Dito kasi yung medyo may shadow. Hindi masyadong mainit. Sa kabila kay kainit. Uy, nagsimula ako dyan pero hindi ko kaya. Mainit. Magpasok na siguro lang tayo sa bahay. Kaya para makapagpahinga din. Ang labahan natin. Diyan ko din po muna nilagay. Kaya naglaba nga tayo. Dito pa yung kailangang malinis. Bukas na lang din to for sure. Matapos ko to bukas. Tapos sa may unahan. Pero kay kaganda na naman ng garden. Oh, makapaglaro na naman si Masi at Camila. Magpagulong-gulong naman yan sila dyan. Kaya ko na po. Gupitan na. Kapagod guys. Buti na lang. Nalinis na din na garden. Hindi pa totally linis. Dito nga sa may gilid ng bahay din. Kailangan pa eh. Tapos gupitan ko nga din po yung halaman po dun sa garden, yung ganyan-ganyan pa na electric. Kabigat pa man din nun. Pero kay 1 week vacation nga tayo, may oras pa naman. Kaya okay lang. Importante, malinis yung garden before na naman ako mag-start sa trabaho ulit. Kaya mabisi na naman po. Alam nyo naman sa isang linggo, ang day off ko lang, Tuesday tsaka Sunday. Tapos minsan yung Tuesday ko, lagi akong din gala-gala. So wala nang oras maglinis-linis sa garden. Kaya as much as possible, mas gusto ko din po na malinis talaga yung garden before ako mag-start sa trabaho. Magkain na din tong dalawa ngayon dito. Mag-prepare ko ng kanila, yogurt. Ito yung gusto nila kainin pag lunch. Tapos may konting karang pinaka-chocolate siya guys. Very content lang good. Ayan, pwede na to. Kuya, dyan kayo sa may maliit na mesa ha. Magalit si Papa. Magkalat-kalat na naman dyan. Okay? Alas 12 na ngayon dito guys. Magsasaing pa lang ako. Kaya diba may nga tayo. Sisig. Pero kayo kunti lang din yung kainin ko ngayong lunch. Kasi alam nyo ba, magkikita-kita pa kami mamay nila Inday. Pero hindi na ako mamay mag-vlog doon. Pasyablate sa ito Camila. Ila, ako na ito. Kaya para ma-enjoy din po mamaya yung moment doon. Tsaka sabi ko rin kasi sa kanila,
mag-vlog sila pero hindi lang ako ipakita. Kaya may mga vlogs pa po ako na ano sa Norway. Baka hindi nyo na panoorin pag makita nyo na nandito na kami sa Netherlands. Kaya hindi po ako mamaya doon mag-vlog. Okay lang din naman sa mga Inday. Tsaka si Inday din naman, hindi din daw siya mag-vlog kaya para ma-enjoy. Kasi diba si Inday po nag-birthday nung mga nakarang araw. So ang ano namin sa kanya gift, mag-restaurant kami. Kami ni Sunina's World ang magbayad sa kakainin namin. I mean, lilibre namin siya. Tapos Inday na daw sa drinks. At dessert. Kaya yan po mamaya yung ganap po mamayang hapon. Kahapon na sa birthday tayo mamaya. Dinner na naman. Kaya kunti lang din yung kainin ko ngayon sa lunch. Depende na lang din yan sa tawag ng ulam mamaya guys. Kung masarap pa yung sisig, baka mawala din yung natin. Sinasabing kunti lang ang kainin. Pero may kunti lang din kasi yung rice na niluto ko. Busy na dito yung dalawa magkain. Hala Camila, yung tsura mo! Para ka nang si Santa Claus. Magano ka dyan, Dukia? Sama. Dukia. Naubos nila yung yogurt, guys. Bigay ko na sa kanila itong kahapon. Pag-giveaways po sa birthday. Ang cute nga eh. Marshmallow na may dinosaur. Mila, Bigyan kay Mila, Malapit na din birthday ni Matthew ba? Kailangan ko na naman mag-ipon. Kaya para mahandaan din po namin sila. Sunod-sunod na naman kasi ang birthday dito sa bahay, guys. Ang unang-una nagbo-birthday dito ako. Kasi October. Ang sunod si Matthew, November. Tapos si Marcel, December. Tapos si Mila, January. So 4 months yan na, sunod-sunod. October, November, December, January. Kaya magastos. Pero kay si Kuya nga, handaan ko lang yan siya. Pagka niya, hanggang pag 7 years old. Tapos after siguro ng niya ngayong taon this year, next year, na kami labas-labas. Ashley. Okay na ng plastic. Meron pong plastic konti, okay? Yeah. Po? Kukunin mo sa taas. Alam mo kung nasaan? No. Sige, kunin ko na lang mamaya. Pag swimming ko ngayon yung dalawa dito, guys. Kaya nalinis ko na nga po dito yung grass. Total yung sa gilid na lang may yung kailangang linisin. Nilobo ko na yung dito. Swimming pool nila. Kaya gustong-gusto nilang mag-swimming nga. Tsaka pa kasi maganda pa yung weather ngayong linggo. Monday to ata Saturday. Lunes pa lang ngayon. So kahit magtagal to sa garden, okay lang. Ay, dumanit Matthew. Ay, mamaya na, okay? Punuin muna yan dyan ng tubig para makapag-swimming kayo. Nilagay ko rin po yung payong namin para hindi sila masyadong mainitan. Kaya wala na nga dyan yung kahoy. Wala na kami masyadong guys. Tambong. Kotso kuya. Papunuin ko to doon kunti dito. Para makapaglaro-laro pa po itong dalawa. Ma-enjoy talaga nila yung nila bakasyon. Dumanit Matthew. Okay? Dumanit fans. Kaya mag-swimming na lang kayo mamaya dyan. Mamaya kaya hindi pa man puno ang ang swimming pool nyo. Okay? Mga bulaklak pala dito guys. Oh, kagaganda good. Sige, yung Mario gusto mo mamaya? Ay po, kunin mo rin yung stool siya do. Okay, kaya dito man lang sa bahay. Dali mo yan. Napagod si kuya. Gusto niyang mag-upo din. Enjoy kayo dyan ha. Huwag mag-away, okay? Okay. Nagsuswimming na ngayon yung dalawa dito. Magdilig din po ako ng halaman. Kaya kawawa, walang mga Kami ilang linggo kung walang Dito. Opo, may tubig na din yung halaman mo. Opo, nilagyan ko rin kanina yung halaman nyo. Kaya ngayong linggo nga, hindi makita. Mainit po. Parang bukas yung pinakamainit ngayong linggo eh. Kaya kailangan, madiligan po sila. Dito nga ako sa binibiyanan, kailangan daw mas maraming tubig pala po. Ay kawawa, medyo nag-dry na good siya. Uy, big deal! Buti yung sa halaman ni Bianan, kaya may nag-alaga ko doon, may nag-sasaribo. Yung sa ninong-ninong ni Wati at Camila, sa bahay lang po talaga yan sila mag-check-check. Hindi na ako nag-ask na magdilig po sila kay makahiya. So ako na lang magdilig ngayon. Yung halaman ko pala dito, yung dragon na flowers, ginupit ko na kaya tapos na po siyang mamulaklak. Medyo na lalaglag na dito sa my grass.
Kaya ginupitan ko na lang. Ito nga, gugupitan ko din ito bukas. Kapag nalinis ko dito, kahit tapos na rin mamulak-lak. Yan kasi yung ginagawa ko. Once na tapos na mamulak, tapos medyo nag-ano na siya, magtuyo-tuyo na, ginugupitan ko na po yan. May bago na naman bulaklak itong rose na to. Ito pa, bulaklak din. Oh. Ito nga, kawawa. Okay, medyo ano ba siya, dry. Ano man ito natin? Uy. Nakikita na ba ako? Ilagay nga natin ito isa sa ano, taas. Ayan. Itong isa ba, kawawa po. Kaya ano na din, tuyo na. Hindi ko lang bulaklak ngayong taon. Bagong ano ko din kasi ito, halaman. Last year ko lang ito ano eh. Nilagay dito. Natapos na po si Matthew lahat-lahat. Itong isa ayaw na naman umahon. Gustong-gusto talaga ni Mila mag-swimming. Kahit yung sa Norway pa tayo, yung swimming pool doon, ayaw niya pong lubayan. Ay, mga 2 oras na yan sila dito. Si Matthew, nilamig na siya. Wala good. Kaya mag-swimming daw siya. Kala mo naman, kagaling-galing na mag-swimming. Nag-snack na si Kuya. Nilamig na. Ay, tupi time. Sa sobrang init sa labas, natuyo na po yung mga pinaglabahan ko. Pero meron pa po sa labas, kadami. Kaya tupiin ko ito ngayon dito sa bahay. Kaya maya-maya, mag-alis na po ako. Kasi 6 PM yung reservation namin dun sa restaurant. Magkita-kita nga kami nila Inday. Kahapon, nagkita-kita din kami dun sa birthday eh. Pero hindi po kami kagapon vlog. Makapagtupi din sa wakas. Inantay ko kasi si Mila matapos kanina dun sa swimming pool. Mga 3 oras ito siya kanina nung babad. Pinilit ko pa nga na magpasok na sa bahay. Kaya nilalamig na siya ng konti, hindi ko siya mag-ahon. Kaya feeling ko talaga mabilis to si Mila matuto mag-swimming. Pag mag-start na siya sa January, mag-5 na kasi siya eh. So sakto lang yun, matuto siya mag-langoy-langoy. Kaya din po kasi dati yung age ni Matthew nung nag-start siya swimming lesson. Very important din kasi yan guys, yung marunong maglangoy ang bata. Lalong-lalo pag dito sa Netherlands. Kailangan talaga nilang matuto. Namila, galing na yung langoy-langoy kanina. Ito na po Nakunin mo yung suklay please. Magsuklay ka ngayong buo mo. Nangitim ka na naman. Bata pa talaga. Yung suklay doon, pakuha ng suklay please. Para ka suklay. Nangitim na naman si Mila, uy. Kahit may kanina pa yung doon sa labas. Naanoan pa rin kasi siya kanina nainitan. Kaya siguro nangitim. Kabilis pa naman mangitim ng batang ko. Okay na kayo suklayan kita, anak. Bukas, linis na lang tayo sa garden. Tulong ko ulit bukas? Thank you. Tulong daw ulit bukas si Kuya, guys. Bait yan si Kuya eh. Po? Kailangan mag-vlog din daw ako bukas kapag magtulong siya para makita nyo. Ay, 5 minutes is over. Tapos na. Stop na? Yeah. Tapos na? Matthew? Out. Siya. 30 minutes ko lang to siya laro. Opo, mamaya naman. Ngayon tapos na. Hindi ko to sila di masyado binababad na yung nasa bakasyon. Po? Mamaya kaya mainit pa. Okay? Pag wala na masyadong araw. Okay, sobrang init sa labas na. Tingnan mo si Mila, nangitim. Tulong ka? Magtupi ka dito. Grabehan na itong kabisi natin sa buhay, guys. Mag-alis na ako maya-maya para kitain yung mga Inday. Sa ano po kami ngayon magkain? Yucatan, sa Mexican restaurant. Gutom na nga daw si Inday. Kaya doon muna tayo, guys. Alam nyo, guys, pasalamat po talaga ako na nawala na yung allergy sa bibig. Di ba nung mga nakaraang buwan po, grabe yung panunugat niya. Tapos yung dito sa may baba, nagsusugat din. Nagpunta pag kami nun sa doktor. Kaya sabi ko kay Marcel, hindi ko talaga to gusto yung nangyayari sa bibig ko. Mga 3 to 4 months siguro din yun na hindi nawala, guys. Na hindi na ako nagli-lipstick. Matakot ako maglagay-lagay ng mga something sa mukha ko. Ang na-realize ko na ngayon, nung mga nakaraang linggo, nung nag-stop po ako maggamit ng
ng serum, yung ginagamit ko po, nawala din yung pagka bak ng ano ko, lips, tapos yung pagsugat-sugat po dito. Kaya nung ni-stop ko yun, parang nawala din. Tapos nag-try ulit ako, parang nangati na naman siya. So ngayon iisip ko kasi diba dati sa lipstick, baka nga sa serum yun guys, baka hindi pa ako hiyang sa ginagamit ko dati. Yung sa Garnier yun eh. Pero yung ginagamit ko po ngayon lipstick, yung ano pa din, parang natural lang. Kaya ito yun, hindi siya masyadong mataas yung ano eh. Ginagamit na ano, ingredients. Ayan, we're ready! Ayan guys, ang ating suot for today. Kumagkain na din kayo maya-maya. Okay. Mila guys. Ayan na. Lipstick ka din? Opo, magkain na kayo maya-maya. Sige na kayo, magbisikleta din si mama. Kainit sa labas, uy. Parang matakot akong bisikleta. 2,000 years later. Time check, guys. Tingnan nyo naman. Magnanay na po ng gabi, pero kay kaliwanag pa dito sa labas. Darating ko lang din galing sa anong labas, kay kumain kami nila Inday. So maaga kami natapos. Tapos yung mga bata ko nasa taas na. Mag-continue ako ngayon dito maglinis ang garden. Kay bukas po sobrang init dito sa ano, Leeuwarden o sa Netherlands. So baka hindi masyadong matagalan bukas yung paglinis ko sa garden. So ngayong gabi na lang kay maliwanag pa naman. Tapos medyo malamig na din po ngayon. So may time pa man. Ngayon na lang tayo maglinis, no? Kaya sayang ko yung oras. Time management. Kaya kailangan natin yan. Dito kasi sa likuran, medyo may konti pang linisin. Tapos bukas ng umaga siguro doon sa my front. Para matapos ko din po yung linisin ko sa garden in 2 days or baka 3 days. Malinis na to lahat. Front tsaka ano, likod. Kaya sabi ko kay Marcel, maglinis ako sa ano garden. Kaya yung mga bata, ano nga, matutulog na. Lalagay lang din po namin sa kanila sa bed. Medyo late na nga eh. Bakasyon pa kasi sila. So, okay lang din kahit late silang ano, matulog. Rinig nyo yan. Nag-away siguro sa labas mga bata. A few moments later. Time check. 9:37 na po. Nag-stop na ako guys. Kaya medyo ano na dito. Madilim-dilim ng konti. Pero kaya natapos kong linis yung ano dito. Oh. Sa may bato-bato. Ayan. Diba, lumawak na naman po siyang ano, tingnan. Para bukas sa may front na lang yung kailangan nating ano, linisin. Kaganda na naman ang garden natin. Diba, kailis lang natin nalinis. Mga 37 minutes lang. Kaya nag-start na ako kanina, 9. Madilim na kasi din sa ano labas. Hindi ko na masyado makita yung mga ano, damo-damo. Pero kaya at least nakapag-ano pa rin tayo, trabaho sa garden. Kabisi din natin ngayong ano, linggo. Kaya may mga appointment din po ako sa mga dating na araw. Bukas, baka magpunta dito si ano Inday. Pag matuloy yung plano namin. Depende pa yun sa mood. Kaya minsan drawing lang din po kaming dalawa eh. Ay, makauhaw. So guys, alam nyo na. End ko na po yung vlog. Ako na lang yung mag-end kayo mga bata po na sa taas siguro tulog na. Or baka gising pa yun. Pero kaya end ko na po. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Tomorrow again pag hindi absent. Bye-bye!